kahit may malino na paglabag sa one-year bar rule, gagamitin itong basihan para sa isang petition for certiorari sa Korte Suprema. Ngayon po ay pag-usapan naman natin itong latest development sa kaso ng ating pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Nitong nakaraang 2 araw ay formal nang pumasok sa kaso ni Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment. Pumasok na ang mga dekalibreng abogado ng ating Vice Presidente mula sa opisina ng Fortun, Narpasa, and Salazar Law Office. Medyo mabigat na law firm to at hindi basta-basta. Ginamit nila ang dokumentong appearance ad cautelam. Okay, so this is actually a Latin word. So dito, alamin po natin yung tatlong malalim na legal na konsepto na gagamitin nilang pala. No? Yung concept of initiation. Yung paglatag pa lamang ng kanilang appearance, ibang klaseng diskarte na kagad to. So dito, may question kagad sila kailan ba talaga nagsisimula ang impeachment? Pero ayon sa saligang batas, sa Article 11, ang impeachment po ay hindi maaaring gawin ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Pero ito ang tanong, kailan naman nagsisimula ang bilang ng isang taon? Yan ay pinag-usapan na sa Korte Suprema at yan ang madalas na nagiging issue kapag nagkakaroon ng question tungkol sa one-year bar rule. Kapag nag-file na nakaraang taon tapos magpapile uli ngayong taon naman na to, nagiging issue yan palagi. So ngayon dito, ang malamang na depensa ng mga abogado na Vice ay ihigit nila na ang impeachment ay itinuturing na na-initiate na sa sandaling ang reklamo ay na-i-file. Yan ang una. Pangalawa, na-refer sa committee. Pangatlo, na-isama sa order of business. Okay, so ang petsa, dahil ang proseso noong 2025 ay nagsimula noong February 5, 2025, yung ban ay dapat matatapos lamang pagkalipas ng February 6, 2026. Kung maalala nyo, diniscuss ko na ito nung 3 or 4 weeks ago. Ngayon, ito po yung problema dito. Kung ang House ay tumanggap at nagproseso ng mga bagong impeachment complaint bago ang petsang nabanggit ko, tulad ng mga reklamong inihain ng February ito, sinasabi ng mga abogado na void from the start o walang bisa ang buong proseso dahil nilabag ang one-year bar rule. Okay. Ito yung pangalawa. Yung consolidation trap. Bago to. Ang bitag sa pagsama-sama ng reklamo, karaniwang ginagawa ng Kongreso, ang consolidation. O yung pagsama-sama ng iba't ibang reklamo laban sa isang opisyal para mapabilis ang trabaho. Pero dito papasok ang trap o yung bitag. Ang argumento, kung ang House ay na-consolidate ng mga reklamong maaga, yung mga ipinay before February 26, yung mga may paglabag sa one-year bar rule, at mga reklamong tama ang petsa, yung sinampa or isinumite noong February 9 at 18, pwedeng gawing butas yan ngayon ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Yan na nga ba sinasabi ko? Okay? So, ang tanong, bakit bitag? Okay, ganito yan. Sinasabi ng mga abogado na hindi pwedeng gamutin ng mga bagong reklamo ang isang proseso nagsimula sa illegal na paraan. Kapag pinagsama mo ang isang sira o yung isang illegal na reklamo sa isang maayos o legal na reklamo, yung buong bundle ay maaari ng questionin sa Korte Suprema. Parang isang basket ng prutas yan. Kapag may isang bulok, nadadamay ang lahat. Kapag may isang
basket ng kamatis na sariwa, lagyan mo na isang bulok. Damay-damay na. Parang ganito sa consolidation trap. Okay? Gets nyo? Okay, punta tayo doon sa abuse of discretion. Yung pag-abuso sa kapangyarihan dahil ang appearance ad coetelam ay nangangahulugang hindi sinusuko ni Vice President Sara Duterte ang kanyang karapatang magdemanda o mag-file ng petisyon sa mataas na hukuman upang questionin ang jurisdiction ng House of Representatives. Yung target nila dito, yung grave abuse of discretion. Okay, para doon sa iba na hindi pa masyadong pamilyar dito, yung grave abuse of discretion, ano ba to? Ito yung kapag ang isang sangay ng gobyerno o isang branch of the government tulad ng House of Representatives ay gumawa ng desisyon na labag sa konstitusyon o labas sa kanilang kapangyarihan. Ang strategy dyan, babantayan ng Fortune, Narbasa, and Salazar ang bawat galaw ng komite ngayon. Okay? Kung itutuloy ng House ang impeachment, kahit may malino na paglabag sa one-year bar rule, gagamitin itong basihan para sa isang petition for certiorari sa Korte Suprema. Ito, diniscuss ko na dito several weeks ago. Dito sa kaso na to, sa impeachment ito, sasabihin ng Fortune Narbasa law firm na ang House ay nagpapakita ng pabigla-biglang desisyon at hindi sumusuri o sumusunod sa batas. Okay? Nahirap ito. Mukhang may butas na naman dito. So, ano yung epekto sa impeachment complaint dito appearance at tutelan? Ibig sabihin nito, nakareserba ang karapatang idemanda ang House of Representatives sa Supreme Court anuman oras. Okay? Kina-question nila dito kung sakasakali kung legal ba ang pagtanggap pa lang sa mga reklamo noong simula ng February. Consolidation trap, pinipigilan ng House na pagsamahin ang mga reklamo dahil baka madamay ang lahat ng pagiging illegal. No? Yung lahat na naging illegal. Yung Pinay na maaga, isinama doon sa Pinay lang tama. O, sabi ko nga kanina, parang isang basket ng kamatis. Ilagay lang isang bulok, dinamay-damay lahat, mabubulok lahat yan. Okay? Okay, so yung abuse of discretion definitely gagamitin nila sa Supreme Court. Doon sa petition for certiorari para ipatigil ang buong paglilitis. Pero pwede. Kung maalala nyo, hanapin nyo dito na sinabi ko nung before, na kung sakaling matutuloy ang impeachment sa House, si proseso ulit, petition for certiorari ang gagamitin ng halaman. Ito na nga ang nangyayari. So sa madaling salita, ang pagpasok ng mga abogadong ito ay isang protective shield. Sinisiguro nila na ang House of Representatives ay hindi lalagpas sa guhit ng konstitusyon. Ginagamit nila ang mga teknikalidad na ito para patunayan na ang kasalukuyang impeachment ay minadali na naman at may mga butas na maaaring magpabaklat dito sa harap ng Korte Suprema.